Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tayo ay nasa ilang ng Judea sa Mateo Kabanata 4, partikular sa mga bersikulo 3 at 4. Nakikita natin si Yeshua pagkatapos ng 40 araw na pag-aayuno na kinakaharap ang hasatan, ang kaaway. Ngayon, tingnan ang teksto. Sabi ng manunukso, kung ikaw ay anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Sa orihinal na Griego at sa kontekstong Hebreo, ang salitang kung ay may bigat na yayamang o dahil. Hindi pinagdududahan ng kaaway ang pagkakakilanlan ni Yeshua. Sinubukan niyang samantalahin ang isang lehitimong pisikal na pangangailangan. Gutom si Yeshua. Ang kanyang katawan ay nasa hangganan na. Ngunit pansinin ang tugon ni Yeshua. Hindi siya nakikipagtalo mula sa kanyang sariling awtoridad o gumagawa ng himala para mabusog. Sumagot siya gamit ang Tanak. Sinipin niya ang Deuteronomio 8:4. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Adonai. Ito ay isang malalim na messianic na pananaw. Ang pagsubok kay Yeshua ay hindi para may matutunan ang Diyos. Alam na niya ang nilalaman ng puso. Ito ay para patunayan sa kaaway at sa atin na si Yeshua ang perpektong Israel, kung saan ang Israel ay naglagalag ng 40 taon at madalas na nabigo sa pagsubok ng gutom sa pamamagitan ng pagrereklamo. Si Yeshua ay nanatili sa perpektong pagpapasakop sa loob ng 40 araw. Ang Hebreong konsepto ng emuna, pananampalataya, ay hindi lamang isang mental na pagsang-ayon. Ito ay lubos na pagtitiwala. Gusto ng kaaway na gamitin ni Yeshua ang kanyang sariling kapangyarihan para maglaan para sa kanyang sarili. Nilalagpasan ang paglalaan ng Ama. Nararanasan natin ito araw-araw. Kapag mayroon tayong lehitimong pangangailangan sa pera, kasama o aliw, bumubulong ang kaaway, ayusin mo mag-isa. Huwag mo nang hintayin si Adonai. Ngunit ang buhay, ang tunay na tsaim ay matatagpuan sa salita. Bawat salita mula sa bibig ni Adonai ang ating ikabubuhay. Pinatunayan ni Yeshua na ang espiritual na katotohanan ay mas totoo kaysa sa pisikal na gutom. Nagtagumpay siya kung saan tayo nabigo. At dahil siya ay nasubok at nanatiling dalisay, ang kanyang tagumpay ay atin na ring tagumpay. Kapag ikaw ay sinusubok, huwag umasa sa iyong sariling lakas. Bikasin ang salita. Manindigan sa pangako. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok at ng karunungan upang mabusog sa kanyang banal na salita. Samahan niyo ako sa susunod nating pag-aaral tungkol sa The Proven Heart sa Mateo. Shalom Aleichem!